Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Good morning guys at welcome ulit sa ating vlog. Today, ito-testing natin yung gimbal stabilizer sa ating DIY video. Ito yung first time natin siyang gagamitin for the vlog. And today, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng AC evaporator doon sa front part ng inyong Toyota Rush. Kasi may mga nagre-request na parang better view daw nung DIY video. Meron na kasi ako na unang ginawa, pero sabi hindi daw masyadong nakita yung ginagawa. So today, papakita ko sa inyo yung proper way ng paglinis ng AC evaporator ng inyong Toyota Rush. So para sa DIY natin, kailangan nyo lang is Phillips screwdriver. Tapos, syempre, yung ating trusty Flamingo AC Pro AC cleaner. At kung meron kayong cabin filter or gusto nyo palitan yung cabin filter nyo, ito yung perfect time para okay. So, unang-unang gagawin guys is clear nyo muna yung inyong glove box sa kahit anong item na sa tingin nyo makakasagabal sa pagtanggal ng mismong glove box. So, para alisin yan, sobrang dali lang. Pagka nakabukas na, unahin nyo tong side na to, ilahin nyo lang, and then, ito naman sa kabila. Wala tayong pwersa eh. Kailangan dalawang kamay. Ayun. So, kinaya ng isa. At pag natanggal nyo na, sabi nyo, set aside at makikita nyo yung cabin filter, wala pong cover yan. And as you guys can see, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, walang cover yung cabin filter ko since day 1. Ilang buwan na ba to? So, 2 months na to. Magto 2 months na. Pero, naitaktak ko pa to nung nakaraan eh. So, medyo may discoloration na. Actually, pwede pa naman siya. Pero, since meron naman tayong stock, siguro papalitan na lang natin. Okay, so para magkaroon tayo ng malaking access sa evaporator, aalisin natin tong AC blower resistor. At kung ano yon, ayan yon. So, meron yan dalawang screw na Phillips. Isang dyan, tsaka isa doon. Ang unang-unang gagawin nyo guys is alisin nyo muna yung power supply, yung socket. Yan. So, ito yung lock niyan guys. Oh. Yan. Ipe-press nyo lang yan and then hila. So, set aside. Yan. Baba nyo lang guys. And aalisin nyo na ngayon yung dalawang screw. Bababa na lang ako para hindi natin maharangan yung view nyo.
Pagka nahulog, okay lang yan. Kasi aalisin nyo lang naman tong cover. So, makikita nyo na yung screw. Which is ito. So, alisin nyo pa yung isa. Dito nyo na siguro idaan sa gilid. Yan. Pa tayo ng mas maiksing screwdriver, guys. Yan. So, meron tayong maiksing screwdriver. So, not necessarily ganito din kaigsi, guys. Basta yung kaya ng ipasok or maaanggulo nyo na ng maayos, okay na yun. Ayan. So, tanggal na. And, aalis nyo na itong resistor para sa inyong blower, which is ito. So, set aside lang. At magpo-proceed na tayo ng, and as you guys can see, nakapasok na yung hose natin. Bale, ang gagawin na lang natin ay i-spray na lang natin yung cleaner. So, expect na meron niyang magpo-foam. Of course, palabas ng evaporator, which is, ayan. So, ang gagawin nyo lang dyan, guys, is hintayin nyo lang na maubos yung foam. At kung hindi pa kayo satisfied, pwede pa kayo mag-spray ulit. So, hintayin lang natin siguro mga 10-15 minutes or until wala na kayong makitang foam. Ang mangyayari kasi dyan is tutulo yan sa ilalim. Okay, so yan yung sinasabi ko, guys, na tutulo yung cleaner dyan sa drain mismo nung AC evaporator nyo. And check natin. Medyo nag-subside na yung foam. Ang gagawin ko, siguro mag-i-spray pa ako ng isa pa bago natin palitan yung cabin filter at ibalik yung resistor. So guys, ang gagawin ko, mag-i-spray ako ng AC Pro dun sa taas para makita nyo yung pag-drain ng cleaner sa ilalim. And you know what? Lagyan natin, guys, ng ng catch basin. In my case, lalagyan ko ng tabo. So, titingnan natin after na linisan. Titingnan natin if yan. Titingnan natin, guys, if meron tayong makukuhang dumi. Okay. So guys, mag-i-spray na ako.
medyo marami na yung foam dito. And as you guys can see, bumibilis na rin yung patak ng ating cleaner. Ayan. So, ang kagandahan kasi niyan, yung foam cleaner mismo is dun sa evaporator talaga dumadaan. Set aside lang muna natin yung cleaner. So para makita nyo rin guys kung gaano karami yung foam na nilagay ko, eto. Ayan. Diba? Angat na angat yung foam. Ayan. Ang kagandahan kasi dun sa AC Pro natin na cleaner, no rinse formula na siya. So, hindi nyo na kailangan ng tubig or kahit ano, automatic siya na kumbaga nagiging liquid, nagtatransform to liquid. Pag-transform niya, kasama na niya yung mga debris. O, titingnan lang natin kung meron mang alikabok sa evaporator natin or molds. Pero since naka-cabin filter tayo, very confident na kung meron man is kokonti, or talagang wala tayong makukuhang debris. So, hintayin lang natin guys na maubos. Ayan. So, hintayin lang natin siguro, let's give it about 15 minutes and balikan natin. So guys, siguro 8 minutes na tayo. And as you guys can see, nag-subside na yung foam. Sobrang konting-konti na lang. At habang naghahantay tayo is medyo nagpunas-punas na ako dito. Diba? Ang linis. Malaking bagay guys pagka meron kayong cabin filter. Imagine, yung alikabok niyan, dire-diretso lang yan sa blower. So, diretso dadaan yan sa evaporator bago pumunta sa mga vents. Siyempre, kung walang filtration dito, yung mga alikabok, diretso yan, lalanghap nyo. And, i-check natin yung ating basin. Ayan, may tumutulo pa rin. See? Sige, tingnan muna natin yung ating tabo. Tingnan natin kung meron ba tayong nakuhang alikabok or lumot. Pero ako confident ako na wala. Okay. So, eto guys yung ating cleaner. And meron. So, yan guys, oh. See? May mga nakuha. Actually, yun lang yung malaki. Wala naman ng ibang debris. At ayan lang, yung nag-iisang yan. And medyo brown yung ating cleaner. That means may alikabok siyang kasama. So, good. At least alam natin na gumagana, 'di ba? Yung cleaner. I think konti na lang guys yung foam.
papababain ko pa ng konti, and then we'll return the AC blower resistor, tapos yung ating cabin filter. Tapos syempre ito-test na. And that's how you clean your AC evaporator without removing the entire dashboard. So ganito yan guys, kung walang leak yung inyong aircon system, hindi nyo kailangan ipabaklas yung inyong dashboard. So ideally dapat ano yan, kumbaga pagka nag-check kayo ng Freon, dapat within spec siya. So once na bumaba yung Freon, lalo kung malaki, that means kailangan yung magpa-leak test ng aircon system, kasi meron yung leak, pwedeng maliit na butas sa kung saan, pwedeng sa hose, pwedeng sa evaporator mismo, pwedeng sa condenser, o kung ano pa mang part na pwedeng magkaroon ng leak. So common na nagkakaroon ng leak ay yung either high or yung low pressure hose or yung evaporator mismo. Okay. So sige, i-test na guys, ite-testing na natin. Natin yung volume at baka ma-copyright tayo. Yan. And oh, sobrang bango guys. Sobrang bango. Tapos ayan, ang lamig. So yung mga nakatry na nung yung nakasunod doon sa ating unang video, bigyan nyo naman ako ng comment kung ano yung naging experience nyo after nyong linisan yung inyong evaporator. Yan no, ang fresh ng amoy, grabe. Malaking bagay to guys, lalo kung yung nakaka-experience kayo nung amoy medyas na basa or maasim yung amoy pagbukas ng aircon. Yung asim kasi nagmumula yan guys doon sa mga mold na namumuo sa evaporator. Pag halimbawa yung mahilig kayong kumain sa loob ng sasakyan, doon yan nagsisimula. Tapos yung mga car freshener na gel type, yan, isa pa yan na nagkokos ng maasim na amoy sa loob ng sasakyan. Ayan, sobrang bango guys, sobrang bango at sobrang lamig. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung ating DIY video. This is part 2 or version 2 nung ating unang DIY video. Ilalagay ko yung link nung una sa description section para magkaroon kayo ng comparison. We did this video using our gimbal stabilizer. Sana magustuhan nyo yung ating etong video na to. Tapos bigyan nyo ako guys ng feedback sa mga nag-try doon sa ating DIY evaporator cleaning, kung kamusta nga yung naging experience nyo. Aabangan ko guys sa comment section. And also guys, kung kailangan nyo po ng parts, especially yung cabin filter at yung Flamingo na AC Pro cleaner, please visit my Shopee store, or ilalagay ko na rin po yung link sa description section below ng ating Shopee store para po kayo maka-order. Tapos ano pa ba? So guys, yung mga hindi pa nakasubscribe, at least bumaba po, nasa 80% na lang po yung mga nanonood ng ating video na hindi po nagso-subscribe. So sana po ma-hit nyo po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo pagka meron po tayong mga bagong upload. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today, and hope to see you guys on our next video.